Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo. I-repair natin itong massage gun. Ang problema nito, madali siyang ma-full charge pero madali din malubat. So, i-try natin. Ayan. Kita ninyo gumagana, no? Ganyan. Ayan, gumagana siya. Pero yung isang feature nito, kung halimbawa ididiin ito, yan po ay lalakas ang vibration. So, sige, subukan natin. Ayan o, nag-i-stop. May problema ito sa battery. So, ang gagawin natin, bubuksan natin ito, tapos magpapalit na tayo ng battery. Ito yung ipapalit natin, lithium ion. Yan o, 179 pesos lang ang ano nito, ang pagkakabili ko nito. Papalitan natin yung battery na nandito sa loob kasi yan yung nagiging problema. Ulitin ko, ang problema nito, madaling malubat, madaling ma-full charge. Kung ginagamit na, hindi siya makasustain. Ayan, ang function ay ganyan, okay lang. Pero kung ididiin na siya, wala na, nagte-turn off. Dahil may problema ang battery. So, gagawin natin, bubuksan natin ito. Okay, sige. Yan, natanggal na yung dalawang screw. Tingnan natin yung dito. Yan. Buksan natin. Yan lang yung kanyang battery sa loob. Yan ha. 600 mAh lang, 3.7 volts, kaya mahina, hindi siya makasustain. So, ang ipapalit natin ito yung ipapalit natin, 1200 mAh. Yan po ay 3.7 volts, doble, 600 mAh lang oh. So, dudoblehin natin, 1200 mAh, 3.7 volts. So, bale, ang gagawin natin, tatanggalin natin ang connection nitong red, black at saka white na wire. Gagayahin natin yung connection dyan. Tapos, ayan na. Marirepair na natin itong massage gun. Okay. So, pakita ko muna sa inyo kung ano nga bang nangyayari sa loob kung ito ay naka-turn on. So, i-turn on natin dito. Wala. Ayan. Ayan po yung nangyayari sa loob. Nagbabibrate siya. Bali, ito na po yung ating ginawa. Ito na yung battery na ipapalit natin. Bali, ito yung luma. Ito yung ipapalit natin. So, testing muna natin kung gagana talaga ito, no? So, ikabit muna natin ito. Yan. May kabit na yung motor. Pala dito yung motor, no? Yan.
Ganyan po kahaba. Abot yan dito. Okay. Ayan, ikabit na natin ang motor sa circuit board. Ngayon, ikabit natin itong battery na ating ginawa. Na ating ipapalit. Tapos, i-turn on natin. Ayan o. Okay na siya, gumagana na siya o. Tapos, ididiin natin. Ayan. Lakas na. Idiin natin. Ayan o. Hindi na namamatay. Ayan o. So, okay na ito. Bali, ang naging problema nito ay battery. So, i-reassemble na natin ito. Bali, ilalagay yan dito. Okay. Tapos, ilagay itong cover. Okay. At ito na-reassemble na natin. Yan, i-testing natin ulit. Yan, gumagana, no? Tapos, i-try natin, idiin, ano? Ayan, oh. Hindi na siya, ano? Hindi na siya nag-stop. I-charge natin kung ito nga ba ay magcha-charge, ano? Ayan, charging. Ang napansin ko lang dito, ito. Nung hindi pa napapalitan itong battery, yung light na yan na kulay blue, pag plug in ng charger, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 na indicators dyan ng LED, ayan po ay umiilaw, at saka yung nagbi-blink lang ay yung last. So, ibig sabihin, meron na talagang problema yung batteries. Okay? Kasi dinidetect na ng system na malapit na siyang ma-full charge niya. Ang totoo ay hindi naman pala. So, nung magpalit tayo ng bagong battery, bali, ito na po yung naging function pag nag-charge. Okay? So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.